Narinig niyo na ba ang kwento ng pulang langit? Ang sabi nila ang pulang langit daw sa umaga ay hudyat ng magandang panahon sa buong araw. At ang pulang langit sa hapon naman ay nagbabadya ng hindi kaaya-ayang panahon kinabukasan. Pero alam nyo, sa buhay ko ngayon, parang walang araw na hindi na pula ang langit. Ang dami na naman natin bayarin. Saan ko na naman kukunin ang pambayad nito? Nay, anong ulam? Nagsara na ang minahan. Wala na akong trabaho. Ano? Na naman? Diyos ko naman, Andres! Nilipat na naman tayo, Tay. Hindi ka pa ba sanay, kuya? Pero tay, paano na yung pag-aaral namin? Pagod na ako sa ganitong klase ng buhay, Andres! Isabela, Bicol, Leyte, Dumaguete! Tapatin mo nga ako! Lilibutin ba natin ang buong bansa? Ano ba laging kumakala mo si Kura? Patawarin mo ako, Nila. Mga anak, kung hindi ko maibigay ang magandang buhay na para sa inyo, Hindi ko kailangan ng paghingi mo ng tawad. Ang kailangan ko, plano. Ano bang plano mo, Andres? sa ngayon, hindi ko pa alam, Nila. Andres, hindi ka ba naaawa sa mga anak natin? Nila, mahal, makinig ka muna sa akin. Sa ngayon, hindi ko pa alam kung anong trabaho ang papasukan ko pag nakalipat tayo. Pero, Saan? Saan ang tanong ko? Occidental Mindoro, tutulungan tayo ng amo ko. Ha? Occidental Mindoro? Panigurado ko kung hindi pangingisda, pagsasaka ang babagsakan mo. Mga trabaho na hindi mo naman alam, Andres. Kaya ko naman pag-aralan, Nila. Basta marangal na trabaho, alam kong hindi ako mahihirapang matutunan. Sana sa pagiging marangal mo, kapag tapos natin yung mga anak mo. Anak natin, Nila. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat. Huling beses na ito nalilipat tayo ng tirahan. Halina kayo. Pasok na kayo sa bago nating bahay para makapagpahinga na rin tayo. Ate Jo, dito na ba talaga tayo titira? Mas maganda pa yung bahay natin dati eh. Shh, huwag ka nga maingay. Baka marinig tayo nila nanay at tatay. Magpasalamat na lang tayo at kahit papano meron tayong natutuluyan ngayon. Yung ibang pamilya nga dyan kung saan na lang natutulog eh. Tamang ate mo niya. Hayaan mo. Kapag yumaman tayo, magiging mansyon to. Yan pa kaya yun? Ikaw talaga bunso. Hayaan mo. Malay mo bukas. O sa susunod na linggo. O sa susunod na taon. Basta, magtiwala lang tayo kay nanay at tatay. Okay ba yon? Ang sikip dito, Andres. Magiging komportable kaya tayo ng mga anak natin? Kung may pagpipilian nga lang bakit hindi? Sa ngayon kailangan muna nating magtiis. Ano pa nga ba? Nga pala, sabi sa akin ni Boss Mariano, may kakilala raw siyang may-ari ng asinan. Bukas na bukas pupuntahan ko yun. O sige, sikasuhin ko din yung mga requirements ng mga anak natin sa school. Gamitin mo muna yung naipon nating pera para sa pag-aaral ng ating mga anak. Wag na mahal, itabi mo na lang yan. Baka kakailanganin pa natin sa susunod. Oy boss, magandang araw ho. Ako ho si Andres, yung pinadala ni Boss Mariano. Hoy, magandang araw din ho. Ako ho yung anak ko ni Renato, yung may-ari pong asinang ito.
Napalitaan ko raw ho na nagsara na daw ho ang minahe ko sa inyo. Kaya daw ho kayo napilitang lumuwas dito. Welcome po sa Mindoro. Ay, maraming salamat ho. Sabi ho ni Tatay Renato, hindi ka na daw ho namin tatanungin kung may alam ka po ba sa salt farming. Uunahan na rin po kita na maliit lang po ang sasahurin mo dito dahil seasonal din po talagang trabahong to. Ayos lang po ba yun sa'yo? Pero huwag ka po mag-alala, patas po kami kahit kanino po. Ayos lang ho yun. Pasabi na lang rin po kay boss. Ang mahalaga ngayon ay meron akong pansamantalang trabaho. O siya, pwede ka na magsimula ngayon. Puntahan mo lang mga tauhan namin, mabait naman yun sila, tuturuan ko anong tamang gagawin. Oh, Mal, nandiyan ka na pala. Mahal, Ano to? pasensya ka na mahal. Yun lang sinabi ko ngayong araw. Wala eh. 2 linggo kasing matindi ang ulan. Dito ka kasya, mahal. 3 anak mo pa ang pinag-aaral natin. Literal na inaalat pa rin ang buhay natin ngayon. Iniisip ko nga kung sasama ako sa bangka. Meron kasing kilala tong katrabaho ko sa asinan na naghahanap ng tao. Baka sakaling sa pangingisda eh umalwa ng pang-araw-araw nating gasusin. Hindi ko alam, Andres. Baka pati sa trabaho susubukan mo na ang lahat. Nay! Tay! Kung gusto niyo ho, tumigil muna po ako sa pag-aaral para medyo makaluwag-luwag tayo dito sa bahay. Kung gusto niyo tayo, tulungan ko kayo sa pag-aasin. Naiintindihan ko naman po yung sitwasyon natin ngayon eh. Ano? Naririnig mo ba sinasabi mo, anak? Hindi! Hindi ka titigil! Hanggat hindi ako nalalagutan ng hininga, walang titigil sa inyong 3. Mag-aaral kayong 3, hindi dahil pag-asa namin kayo, kundi dahil pag-asa nyo sa sarili nyo. Mangarap kayo mga anak. Huwag nyo kaming tularan ng nanay ninyo hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Kumalma ka nga, Andres. Baka tuluyan ka talaga mapaaga eh. Ikaw naman, Jo, masaya akong marunong kang umintindi. Pero tama ang tatay nyo. Walang titigil sa inyo sa pag-aaral. Opo, Nay, Tay. Pasensya na po. Tay! Tay! Si Ninya, Tay! Tay, si Ninya, Tay! Bilisan mo! Bakit? Anong nangyari kay niya? Bilisan mo, Tay! Anong nangyari niya? Andres, pati naman dumating ka na. Si Nina, inaapoy ng lagdan. Wala tayong pera pang pa-hospital, Andres. Nila, mahal. Ang pera na ibabalik, pero ang buhay ng ating anak hindi. Mag-impake na kayo at dadalhin natin siya sa ospital. Ano mabigat na kasalanan natin, Andres? Bakit naghihirap tayo ng ganito? Huwag mong isipin yan, mahal. Alam kong may plano ang Diyos kung bakit niya hinayaang mangyari to. Kailan ba giginawa ang buhay natin, Andres? Ang hirap maging mahirap! Alam kong nawawalan ka na rin ng pag-asa sa buhay na kinaharap natin ngayon. Sa totoo lang, hindi ko na rin alam kung paano tayo magpapatuloy. Pero kung suko tayo ng hindi lumalaban, nagpapatalo tayo sa buhay at hindi ko hayaang mangyari yun. Nadapa lang tayo nila. At kayang-kaya nating tumayo ulit, gaya ng ginagawa natin dati. Tao po? Tao po, mga Andres? Sino po sila? Sandali lang po. Magandang umaga ho. Ano pong kailangan nila? Ako nga pala si Julian, isa ring magsasaka na matagal nang nakaukupa dito sa ating lugar.
Ganun po ba? Ano pong sadya nila? Magsisimula na naman kasi ang taniman eh. Naisa na kitang kumbinsihin na simulang kultibahin ang inyong lupang sakahan. Dagdag kita rin yun, lalo na at nasa ospital ang anak mo. Mabuti naman po ang kalagayan ni Ninya. Yan nga lang, malaki ang bill namin sa ospital. Handa kaming tumulong sa inyo, Andres. Alam kasi namin na kulang ang iyong kinikita sa pangingisda at pag-aasin. Ayos ba yun sa'yo? Opo, tinatanggap ko pa yung trabaho. Sa totoo lang, matagal ko nang pinag-isipan yung pagsaka kaso ang problema ay wala pa ako masyadong alam. Huwag kang mag-alala, Andres. At tutulungan naman kita sa mga kailangan mong malaman. Dahil sa ibinahaging kalaman ni Julian sa pagsasaka, madali kong natutunan ng mga gawain rito at hindi ko inaakalang dito talaga ako nababagay. Kaya naman, mas pinagtuunan ko ng pansin ang munting sakahan na aking inuukupahan ay pinagkatiwala sa akin. Ito ay aking pinaunlad at pinagyabong sa kabutihang puso ni Boss Mariano at dahil na rin sa implementasyon ng Comprehensive Agrarian Reform Program at tuluyan ang na-cover ng Department of Agrarian Reform ang lupang sakahan na inuukupan namin at ng iba pang mga magsasaka sa Barangay San Agustin, San Jose Occidental, Mindoro. Bilang benepisyaryo ng ahensya, pinalago at pinagyaman namin ang lupang sinasaka kung saan nagdulot hindi lang sa akin ng magandang buhay kundi pati na rin sa iba ko pang kasamahan. Makalipas ng ilang taon, napaghusay ko ang kakayahan ko sa pagsasaka at hindi ko inaakala na dahil dito, unti-unti kaming nakaahon sa kahirapan, nakabili ng iba pang lupang sakahan, napag-aral ng maayos ang mga anak at nakapagpatayo ng magandang tirahan at nakatulong na rin sa tulad kong nooy nagsisimula pa lamang. Alam mo, mahal, salamat at hindi tayo binigo ng pananampalataya natin. Salamat sa Diyos at hindi tayo sumuko. Sa kanyang papuri, mahal, nagpapasalamat din ako dahil pinakilala niya sa atin si Boss Mariano at ang Department of Agrarian Reform at sa maganda nilang serbisyo. Hoy, merienda na!